Etong tamang balita. Merong balitang gago, tas merong balitang totoo. Ito yung balitang totoo. O pakinggan ninyo, ibinalita namin to kanina pero gusto kong marinig nyo ulit. Binalita namin to sa Barateros kanina eh. Pakinggan nyo ulit to, tapos pakinggan nyo yung siguro naman, lahat tayo narinig yung balita ng TV5. O tingnan nyo itong balita na to. Ano ang pagkakaiba ng maayos na pagbabalita doon sa nagpo-propaganda? Oh. Pasok. Mga babibigat na kaso laban sa isa sa mga lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura ng Meron siyang kaso ng immigration fraud. Guilty siya doon. Pero mga mabibigat na kaso ni Miss Dueñas ang ibinasura. Again hindi to kaso ni Pastor. Kaso ni Dueñas ang ibinasura. Kung sinasabi ninyo na yung kaso ni yung kaso ni Dueñas, konektado yan kay Pastor Quiboloy. O kung gagamitin natin yung ganon, kasi sino ba mag-uutos sa kanya? Siyempre si Pastor Quiboloy. Ganun ba? Mabibigat na kaso ni Dueñas. Dinismiss ng korte sa Amerika. Does it mean dapat madismiss na rin yung kay Pastor Quiboloy? Dapat ba madismiss na rin yung kaso ni Pastor Quiboloy? Kasi iba yung kaso niya, iba rin yung kaso ni Pastor. Yung kaso niya na nag-plead guilty siya, sinasabi nila, sino bang boss niyan? Si Pastor Quiboloy. Di kung guilty siya, guilty na rin si Quiboloy. Ganon. So, binasura yung mga kaso niya. Paano yun? Dapat ibasura na rin yung kay Pastor. Kasi, syempre, yung kaso niyan, kaso din dapat ni Pastor. Sunog kagad sila. Sunog kagad sila dyan. Ano yung mga kasong dinismiss? Korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking. Human trafficking. Human trafficking. Ano yung kaso niya dito na no bail? Ano yung kaso ni Pastor Quiboloy dito na no bail? Human trafficking. Kaya nakakulong pa si Pastor ngayon sa krami dahil sa human trafficking na kaso. Kasi lahat ng ibang kaso, bailable yun. Pwede siyang magpiyansa, malaya siya. Pero yung isang kaso na dinagdag nila, human trafficking, non-bailable yun. Sa Amerika, dinismiss yung human trafficking ni Dueñas. Does it mean hindi rin dapat madismiss din yung kaso ni Pastor Quiboloy na human trafficking doon? So kung madidismiss yung kaso ni Pastor na human trafficking doon, dapat yung kaso niya sa Pilipinas, madismiss din yung human trafficking. Makakalaya si Pastor Quiboloy bago pa man mag-eleksyon. Salamat Emmanuel Badahos. Mabuhay ka, mabuti naman napasaya kita. Hindi ba? Tama. Sige. Ano pa yung mga dinismiss na kaso? Forced labor at money laundering. Forced labor at money laundering. Hindi ba sinasabi nyo na yung Children's Joy Foundation diyan pinapadaan yung money laundering? Di ba? Diyan daw nilolonder yung pera. Diyan sa Children's Joy Foundation. So, dismiss yung money laundering. Dismiss yung child labor. Yung dito sa Pilipinas, dapat ma-dismiss din pala yun. Kasi nga kung susundan natin yung sinasabi ninyo na, syempre, sino ba ang boss niyan? Si Quiboloy. So, kung guilty yan, diyan, guilty rin si Quiboloy. Diba? Na-dismiss. Nung na-dismiss, biglang hindi na pwedeng i-associate kay Pastor yung pagka-dismiss. Hindi na pwedeng i-connect kay Pastor Quiboloy yung pagka-dismiss. Ba't ganun?
Ano pa? Sige, diretso. Ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas. Tingnan nyo naman yung deal. Nakita nyo yung deal? Ano yung kaso? Ano yung kaso ni Dueñas? Fraud? Fraud, yung immigration fraud, money laundering, child labor, human trafficking. 4. Ngayon, ikaw papipiliin kita. Pili ka isa dyan. Pili ka isa dyan. Umamin ka lang na not guilty ka sa isa dyan. Mali. Umamin ka lang na guilty ka sa isa dyan. Umamin ka na guilty ka, absuelto ka na dito sa mga kaso mo na to. Putangin na, kung ako ang prosecutor, kung ako ang judge, or kung ako yung kabilang kampo, tayo na malalaking kaso to, bakit ibabasura natin? Alam mo kasi pag tumagal pa yung kaso, kailangan na nilang i-alok yun sa kanya. Pag tumagal pa yung kaso, putya, baka lahat yun ma-dismiss. Pag na-dismiss lahat yun, nakahiya-hiya sila. Kahiya-hiya sila. Kaya kahit isa lang, umamin ka na. Kahit yung pinakamababa na lang. Umamin ka na, bilis. Para matapos na to. Para ka na, layas ka na. Ganun na nangyari dyan. Mahilig din naman kayo gumawa ng istorya. Hindi ba? Gawan na rin natin ng logic. Ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California, sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen. Di ba? 4 yung kaso. Kesa mawala lahat. Tayo na, umamin ka na lang kahit isa lang dyan. Sige, dito na ako sa pinakamababa. Dismiss tong 3. Di ba? Tama? Tama, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. So this is a legal victory. Bakit? Kasi nga, ang bibigat ng mga kaso na na-dismiss. At kung totoo yung sinasabi nito ng mga kupal na mga media, na gagamitin yung mga, itong sitwasyon na to, gagamitin sa Pilipinas, putangin na nyo, bukas makakalabas na si Pastor. Na-dismiss yung human trafficking eh. Yung yung child abuse ba yun? O child labor at saka yung at saka yung money laundering yun yung kung ano yung kaso sa Amerika, yun din yung kinakaso dito eh. Paano na yan? Yan yung sinasabi natin mga bossing na hindi nyo kasi ibinabalita lahat. Kung ibinalita nyo sana kanina TV5 na na-dismiss yung 3 malalakas, tayo na hindi nyo sana na iba kumbaga na brainwash yung mga tao. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Ako na magpapaliwanag ng lahat ng kapalpakan at propaganda ng mga media. Sabi ni Risa Ontiveros, maghihiring sila. Si Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin mo, sasagot pa ako sa'yo? Tanga ka ba? Kung ako si Pastor, putay na, I invoke my right to self-incrimination. The case is in the courts already. I will not answer it anymore. You want to contempt me? Go ahead, make my day. Tinan mo si Alice Guo. Di ba? Sabi ni Alice Guo, putayin na nyo ngayon, pinakulong nyo na rin lang ako. Sige, kupalan tayo rito. Tinan mo, kinukupal sila. Nila Alice Guo, tsaka nila tawag dito, si Alice Guo, tsaka yung Cassandra Ong. May interesado pa ba doon sa hearing nila Alice Guo sa Congress? Interesado na lang sila kung anong sasabihin kay Alice Guo. Ni Alice Guo, sabi ko kasi si Alice Guo lalong sumikat eh. Wala na, hindi na nila mababoy-baboy si Alice Guo kasi nga, wala na akong kinatatakutan, nakakulong na ako eh.
So sa tingin mo, Risa Ontiveros, si Pastor Kibuloy, sasagutin kanya na matino? Alam naman niya yung propaganda mo. Sasabihin lang niya ni Pastor, I don't wanna answer it anymore. It's already in the courts. O bakit hindi mo masagot? I just don't want to answer. Di ba? Ano magagawa mo? Tatakutin mo siya na ipapakontempt mo siya? Takutin mo siya na ipakukulong mo siya? Aba, yari ka. Nakakulong na siya eh. Di ba? Na isinampa laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering, at saka human trafficking, no? Yun po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes si Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yun po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas. Again according lang doon sa statement niya, doon lang ako nag-base. Hindi ko alam kung kung ano tong sinasabi ni attorney na part lang yun nung trabaho niya kasi batas yan nila or sistema yan nila na in place. Kaya lang, nandoon siya sa isang bansa kung saan yung kanilang sistema at proseso ay illegal doon sa bansa na yun. Kaya siya kinasuhan. Kaya siya guilty doon sa kaso na yun. It's because of the system and the rule in place. Hindi siya gumawa noon. Kaya lang, ganun siya kumbaga ininterpret nung batas ng Amerika. Kaya wala siyang kawala doon. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, that is something that's internal and according to attorney, kumbaga parang ginagawa lang nila yun at talagang nasa sistema at proseso nila. Kaya lang iba nga lang yung interpretasyon. Ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika, the increment, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. Iba talaga. Kinuwento ko na yan sa inyo. Hindi yan lahat dyan basta pwede ikasal. Hi, miss. Tara, kasal tayo. Hindi ganun. Hi crush. Pwede mo tayong date no tayo sine. Bawal sa kanila yun. Ang gagawin mo, pupunta ka sa administrasyon, mga bossing, kasi po crush ko po si Anharot. Tumitibok po ang puso ko sa kanya, mahal ko talaga siya. Gusto ko po siya sana makasama habang buhay. Siyempre, ngayon, ganun ba? Wait ka lang dyan, ha? Pupunta kami kay Anharot. Si Boss Dada kasi, mahal ka daw. Hindi, kunyara ako si Banatbay. Si Banatbay daw kasi mahal ka. Gusto ko daw niya makasama habang buhay. Pag sinabi ni Anharot, ako din. Mahal ko din siya. Ang gagawin ng simbahan, okay, gusto nyo parehas yung isa't isa, pero pag-usapan nating matindi. Baka mamaya, mag-asawa kayong dalawa, tapos hindi pala kayo compatible, putaway kayo ng away. Hindi pa pwede dito nag-aaway. Love your enemy nga eh. Ang hirap pag mag-asawa na kayo, tapos love your enemy. Pucha, tinan mo, subukan nyo kayo sa mga asawa nyo kapag galit sa inyo. Sabi mo, bati na tayo. Sabi ng Bible, love your enemy. Putay na, susuntokin ka lalo nun. Oo, lalo kang gugulpihin ng asawa mo. Diba? So ngayon, pag-aaralan pa yan. Pag-aaralan kung compatible kayo, kung okay kayo, hindi ba makaka-apekto sa inyong mga ministry. Kung halimbawa, ikaw nasa Ministry of Music, ito namang isa nasa Ministry of kitchen, ganyan.
Hindi ba magkakaroon ng conflict? Di ba magkakaroon ng problema? Lalo na kung ang destino nyo magkahiwalay. Baka mamaya magsilusan kayo ng silusan. Baka mamaya mag-away kayo ng away. Hindi mo na magagawa yung responsibilidad mo sa simbahan. Ikaw din, hindi mo na magagawa yung responsibilidad. Imbis na maging maayos, naging problema kayo ng simbahan. So may mga instances na hindi kayo compatible, hindi kayo pwede. Hindi kayo pwede. So meron naman na pwede kayo, nasa isang ministry kayo, tapos mas lalo kayong magiging inspired at mas lalong magiging maganda pa yung output ng inyong mga ginagawa. Abayan. Pero hindi na pwede syempre yung hindi pwede yung juwa-juwa lang. Kailangan kasal. Meron din naman, Anharot, mahal ka daw ni Banatbay. Ayoko sa kanya eh. Ayoko sa kanya. Gusto ko lang pong magsilbi sa simbahan ng walang akong ibang iniisip. Ako ay talagang nakapokus lang sa aking gawa dahil sinusundan ko si Lahat ng yung buhay ni pastor ang sinusundan ko at hindi nga siya nag-asawa, hindi rin ako mag-asawa. Hindi, talagang ang buhay ko, lahat iaalay ko sa pagsisilbi. Babalik ngayon yung Banatbay, pasensya ka na. Busted ka. Busted ka, hindi pwede. Ganon dun. Kasi in-interview ko sila dun eh. Tinanong ko pa nga, paano po yan? Halimbawa ako, member ako dito, talagang magaling ako. Tapos may girlfriend ako sa labas. Pwede po ba yun? Hindi pwede yun, boss dada. Bawal yun. Kaya sabi ko sa inyo, technically, sa ating mga Katoliko, yung mga misyonaryo diyan, yung mga pastoral diyan, technically mga madre sila, yung mga lalaki, mga seminarista, ganun. Baka meron pa silang mas malalim na paliwanag, pero yun yung pagkakaintindi ko nung nagtanong-tanong ako diyan. Kasi ang gaganda talaga nila doon. Sabi ko, ang gaganda ng mga to, ba't hindi nagjujuwaan to? Ang gaganda talaga nila, promise. Si Anharot, di matatanggap dun eh. Si Anharot mukhang, panungkit ng mangga eh. Di ba? Sige, diretso. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage among the members, okay? Tapos meron silang special procedure to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya si Marisa naman, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibloy. Pinaka-importante, Ina, na gusto namin bigyang lin. Ang problema kasi dito, yung TV5, meron silang mali siya. Yung KOJC, meron silang explanation sa mga bagay. They have a justification why they are doing this. Again, yung mga nangyayari sa loob ng kingdom, ay sa kanila yun. Sa mga members nila yun, sa simbahan nila yun, sa kanila yun. Sinusunod nila yun. Mga batas nila yun na sinusunod nila. Now, kung sa TV5, yung mga gawain na yun, hindi okay sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo. Bakit? Hindi naman kayo pinipilit na sumama sa amin na. Tsaka,
Gawin nyo yung, di naman namin pinapagawa sa inyo yung mga gawain namin dito ba't nakikialam kayo? May mali siya. Kasi yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, lahat ng ginagawa nila dyan, ano yun? Ginagawa nila yun para sa simbahan. Walang mali siya. Inadis nga nila yung mali siya sa mga sarili nila. Ang problema kasi sa ibang tao, puro mali siya. Malisyoso. Yung pagbabalita ng TV5, malisyoso. Kasi ito yung kaso, wala naman dun sa isinulat ng tao. Pero ang sabi niya, alam nyo ba kung bakit nila ginagawa yan? Para makapanghingi sila ng pera. Oo, at may ano sa kanilang peking foundation. At ganito, ganyan. So yung mga i-report ng TV5, yun yung takbo ng utak nila madudumi. Yung report ng TV5 kanina, hindi ko alam kung yun ang utos sa kanila nung kung sino man ang nag-utos sa kanila yun. Kasi nga, mga madudumi at gusto nila dumihan si Pastor Kibuloy. Wala silang pwedeng dumi may hanap kay Pastor. Wala eh. Paano mo sasabihin si Pastor na madumi? Wala pa naman siyang kaso na convicted siya. Paano mo sasabihin na siya ay hindi makakabuti sa Pilipinas? Parang mas mayaman pa nga yung KOJC kaysa sa ano dito sa buong Pilipinas, anong syudad sa Pilipinas eh. Baka mas mayaman pa yung KOJC sa Quezon City. Baka mas mayaman pa yung KOJC sa Marikina. Baka mas mayaman pa yung KOJC sa Davao. Alam mo yung ibig ko sabihin? Si Pastor Kibuloy ay wala kayong mahahanap na mga bagay na masasabi nyo hindi ko siya dapat iboto. Hindi nyo siya dapat iboto kung gusto nyo magkaletse-letse bayan natin. Wala na ngang mga Duterte na tumakbo. Kung hindi nyo pa iboboto si Pastor, wala nang pag-asa Pilipinas. Maniwala kayo. Oo, tandaan nyo yan. Delicates tayo pagka ganyan. Now, si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a... Salamat, Japanese Girl V. Ay, nako. Diyos ko, ang dilim-dilim dito. Baka di na tayo magkakitaan dito. Ano ba? May bagyo ba rito? Ano ba itong channel na to? Ba't brownout? Tapusin na natin to pagtapos nito. Para makatulog na tayo. Madilim masyado. Loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Kibuloy o sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni... Sabi ni Bright, ibig ba sabihin, Boss Dada, na wala silang ginagawa na kasal para sa citizenship? Sa akin walang ganun. Pero hindi ko talaga alam kasi nga, inano niya na tinanggap niya na yun eh. So whether she like it or not, kahit na i-deny pa natin yun, lumalabas dahil tinanggap niya na nga yun, na ginagawa nila yun for that. Let's just give it to them. Let's just give yung chismis, let's just give it to them. Basta tayo, alam natin mga bossing, na yung mga ganong setup, nangyayari yun sa totoong buhay. Nangyayari yan sa totoong buhay. Hindi lang po KOJC, kung totoong nangyayari yan, sa KOJC, hindi lang po sila gumagawa niyan. Ginagawa po yan ng lahat. Hindi naman lahat, ng mga at least majority ng mga kababayan natin na gustong makaahon sa hirap. They are willing to take the risk. Kaya paano mo hahanapan si pastor ng pangit sa katawan niya? Paano mo mahanapan si pastor ng dungis? Ang kaisa-isang pwede nilang makitang mali ni pastor is itong mga kasong gawa-gawa laban sa kanya na hinaharap niya. Aside from that, wala na. Paano? Pagka naging not guilty siya sa mga kaso na yan for lack of evidence, maniniwala ba kayo? Hindi pa rin. Hindi pa rin sila maniniwala mga boss. Kasi nga,
Puchag, banas talaga sila kay Pastor. Oh, di ba? Ganun yun. Ibalayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. Yes, yun ang focus natin. Dismissed yung mga seryosong krimen laban sa kanya. If na-dismiss yung seryosong krimen laban dito kay Dueñas, madidismiss din yung krimen laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Positive tayo niyan. Yun ang ikalat nating balita, hindi yung nilaglag na si Kibuloy ng isa sa kanyang mga leader. Mga ulol, ang kaso, immigration fraud, child abuse, yung mga human trafficking, money laundering, dismissed. Dismiss, ibinasura. Oh, yan ang mga nangyari. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado doon sa mga charges na yun, lalong-lalo na kay Pastor Kibuloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang-intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Kibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa Kasi fake news. TV5, ayusin nyo yung pagbabalita nyo. Yung patas lang, ibalita nyo lahat. Kung binalita ninyo yung pag-amin dun sa isang krimen dahil sa plea deal, sabihin nyo kung ano yung other end of the deal. Yung other end of the deal po, dapat diniscuss nyo din na na-dismiss yung 3 malalaking kaso. Ba't hindi nyo diniscuss? Ba't hindi nyo diniscuss, TV5? Question lang, pakisagot. Kayo ngayon na sumagot ng mga kababayan ko na mga Pilipino. Bakit hindi po i-discuss ng TV5 yung other end of the deal or yung inclusions nung deal? Ang kasama po sa deal, aamin ka rito sa isang kaso na to, yung 3 madidismiss para bumaba yung sentensya mo. Oo, aamin ka dito sa isa, yung 3 madidismiss now. Bakit ang inyong binalita yung guilty lang siya? Ba't yung na-dismiss hindi nyo binalita? Paki-explain na. Sana TV5 bukas meron kayong explanation kung bakit hindi po ninyo ibinalita yung mga kaso na na-dismiss. Kasi TV5, pagka hindi nyo na paliwanag yun, kasi itong mga taga-SMNI, pinaliwanag nila lahat. Oo, pinaliwanag din nila yung actions nga ni Dueñas, ginastify nila. O sana kayo maging Julius Babaw. Tanginan, tagal-tagal mo ng broadcaster, pumapayag ka na ang binabalita mo katarantaduan. Tumanda ka na. Tayo na nung pumasok ka sa broadcasting, single ka pa lang. Nung pumasok ka sa broadcasting, single ka, diyan ka na nagkaasawa, diyan ka na nagkaanak, pumuti na buhok mo. Diyan ka na tumaba. Oo, baka diyan ka na rin mamamatay. Hanggang diyan. Sa sobrang sobrang tanda mo na siguro diyan. Oo, sir, papayag ka na yung binabalita mo, katarantaduhan. Ang ganun, malalaki na yung mga anak mo. Gusto mo ba yung mga balita na nakukuha ng mga anak mo, puros kapekean, tapos sasabihin ninyo na ang mainstream media ay galit sa fake news. Ulul. Emmanuel Badajos, punta ka Calgary. Gagawin ko dyan. Padala mo pamasahe, punta ako dyan bukas. Yun lang yun lang. Ako nagtatanong lang. Oo, ako nagtatanong lang. Gusto ko lang pong malaman. Kasi bakit meron naman palang ganito, ba't hindi nyo binalita? Ba't ang binalita nyo yung pangit lang? Actually, hindi nga pangit yun sa kanila. Ang ganda nga nun sa kanila eh. Bakit yung balitang maganda sa kanila, pinapangit nyo? Pantakin mo, alam nyo ba kung ba't nila ginagawa yan? Para magpatuloy silang makahingi ng mga
donasyon sa dolyar na gagamitin nila sa kanilang Peking Foundation, na Children's Joy Foundation, na ganito, na ganyan. Putang ina nyo, yung money laundering nga na-dismiss eh. Kung di ba kayo gago? Sasabihin nyo na nilolonder nila yung pera sa Children's Joy Foundation, yung money laundering nga, dismissed. Yung human trafficking nga, dismissed. Yung child labor nga, dismissed. Putang ina nyo, kakapal ng mga mukha nyo. At hanggang nandito kami, hindi kami papayag na magpakalat kayo ng fake news para lang sirain ang reputasyon ni Pastor. Number 1 sa Senado. Putangin ninyo, magugulat kayo. Kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, no? Kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, no? May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence, no, prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So, wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, no? Lalong-lalo na ang ating Constitution. Ayan na. Oy, Julius Babaw, makinig ka. Tsaka yung kasama mong babaeng nagre-report na puta kung makapagbalita, akala mo si Manang Bola. Samantala, kasunod dito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at sensibilidad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa rin nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang Matindi ron eh. Bagamat siya ay nakapaglabag ng or nakalabag sa batas ng lupa, basta ang importante sumusunod tayo sa batas ng langit. At sabi ng batas ng langit, kailangan magpailalim tayo at sumunod tayo sa batas ng lupa. Kaya proud na proud kami sa iyo. Susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Para palakpakan.